Hi mga kabakyard, kumusta po kayo at kumusta din yung mga alaga nyo mga kabakyard. So welcome back again sa aking YouTube channel mga kabakyard. At nais ko lang humingi ng isang malaking pabor sa inyo mga kabakyard. Please subscribe, like and share na din mga kabakyard para lagi kayong updated sa mga ilalabas kong video patungkol sa mga alaga ko dito sa bahay mga kabakyard. So dahil may comment ang isang subscribers ko mga kabakyard at dahil mahal na mahal ko kayo ng mga subscribers ko, tin ko ang kanyang katanungan. So shout out sa iyo Sir Herman Baco. So, ito na po yung sagot ko sa katanungan mo, sir. So, ang tanong po niya sa akin mga kabakyard, boss, ano gamit mong vitamins sa mga parakits mo? Thanks. So, sa video na to kabakyard, isi-share ko sa iyo ang lahat ng aking mga vitamins na ibinibigay sa aking mga alagang ibon na may mga painakay at wala mga painakay. At para mag-success din ang breeding mo kabakyard at para marami ka ding ma-produce na mga painakay, tapusin mo ang video na to kabakyard hanggang dulo dahil marami kang matututuhan dito. So wag na nating patagalin mga kabakyard dahil excited ang ating topic for today. So let's go! So unahin ko sa iyo kabakyard ang aking mga vitamins na ibinibigay dito sa aking mga alagang ibon sa bahay. So, mayroon ako ditong EG 1000. So, ang gamit po ng EG 1000 kabakyard is ito po yung ginagamit ko sa aking mga breeders na parakeets, African lovebirds, English budgie, at saka cockatail. At saka ginagamit ko din ito kabakyard sa aking mga alagang fancy chicken, to Brazil chicken, Polish chicken, at saka yung US Selkie ko dito sa bahay mga kabakyard. So, ang pag-mix ko po nito kabakyard is pag mayroon kayong 1.5 sa bahay, lagyan nyo lang ng ganito. Tapos pag makita nyo kabakyard na medyo namumula na siya, is okay na yun. Huwag yung damihan mga kabakyard dahil hindi din ito maganda pag masyadong dinamihan sa ating mga alagang ibon. And then ang pag-apply ko po nito kabakyard is sa isang week, 2 beses lang. So pagdating po ng 5 hours mga kabakyard, is akin po itong tinatanggal and then pinapalitan ko ito ng plain water. Kasi pag once naabutan niya ng mataas na oras mga kabakyard, ang tendency po is mag-iiba po ang amoy ng tubig. Kaya mas mabuti na kunin natin dahil maaari itong magbigay ng sakit sa ating mga alagang manok o di kaya sa ating mga alagang ibon. So ito namang Vitamin Pro mga kabakyard is isa din itong ginagamit kong vitamins dito sa aking ibonan. So mayroon siyang immunity enhancer, energy enhancer, anti-stress enhancer, digestion enhancer at growth enhancer. So maganda din ito mga kabakyard sa ating mga alagang ibon na may mga painakay. So ganun pa rin mga kabakyard, ang paggamit ko nito is sa isang week is 2 beses lang din. And then pag abot ng 5 hours niya mga kabakyard is dapat pinalitan nyo na ng plain water ang inyong mga patubigan sa mga alaga nyong ibon para hindi siya mag-iba ang amoy. So next kabakyard is itong dextrose powder. So ginagamit ko din ang dextrose powder mga kabakyard, anti-stress sa aking mga alagang ibon. Lalong-lalo na mga kabakyard pag once may ibon ako na binili. So ito talaga yung ginagamit ko kabakyard pag nasa bahay ko na yung ibon and then nalagay ko na siya sa isang cage. So ito din yung ginagamit ko. Effective din ito mga kabakyard para sa anti-stress ng ating mga ibon na inaalagaan. So mayroon din ako dito kabakyard na essential vitamins. So maganda din ito mga kabakyard sa ating ibon na ipinagpares o sa ating ibon na nangingitlog. So mayroon siyang multivitamins plus amino acid plus electrolytes mga kabakyard. At saka mayroon din ako ditong probiotic mga kabakyard. So ginagamit ko din ito sa aking mga alagang ibon and then sa aking mga alagang manok dito sa bahay. Maganda kasi pag may probiotic mga kabakyard dahil nakakatulong ito sa digestion ng aking mga alagang ibon at manok dito na inalagaan sa aking munting backyard. Tsaka mayroon din akong pikoy na vitamins mga kabakyard. So ito ay isang Fertibird. So hindi po ako sponsor ng pikoy vitamins mga kabakyard baka sabihin nyo sponsor ako. So sadyang ito lang talagang ginagamit ko mga kabakyard dahil nasubukan ko na din ito na maganda sa ating mga ibon na ipinagpares at nagitlog mga kabakyard. Kasi nakapagbibigay din ito ng mataas na rate ng fertility booster sa kanila. So ang paggamit po natin ito mga kabakyard is isang patak lang sa ating patubigan. And then pagdating ng 5 hours mga kabakyard is dapat palitan na natin yung ating mga tubig para hindi po mag-iba ang amoy at para makaiwas sa sakit ang ating mga alagang ibon na inalagaan.
So next mga ka-backyard is itong BioBird. So ang BioBird mga ka-backyard is maganda din ito na probiotic sa ating mga alagang ibon. So ganun pa rin yung pag-apply nyo mga ka-backyard, isang patak lang, and then every 5 hours mga ka-backyard na naabot ng vitamins na inyong inilagay is dapat mga ka-backyard palitan nyo na ng plain water. So sulitin ko na ka-backyard ang mga katanungan mo, i-add ko din sa iyo ang aking mga ginagamit na patuka sa aking mga ibon dito sa bahay na inalagaan. Para mayroon kang idea ka-backyard kung ano ang gamit kong patuka dito at kung paano ko sila ginagamit. So unahin ko itong seeds ka-backyard. So ito. So ginagamit ko po ito mga ka-backyard sa aking mga alagang cockatiel, African lovebirds, English budgie at saka parakeets. Ngunit ang parakeets mga ka-backyard is hindi masyadong marami yung binibigay kong sunflower seeds dahil nasasayang lang, hindi kinakain ng iba. Pero yung iba mga ka-backyard is kumakain naman. So mayroon din ako ditong dawa mga ka-backyard na minimix sa aking canary mix na ibinibigay sa kanila. And then mayroon din ako ditong Gallimax 21. So ang Gallimax 21 mga ka-backyard is ito po yung ginagamit ko sa aking mga alagang manok na nag-iitlog dito. At saka ginagamit ko din ito mga ka-backyard sa aking mga alagang ibon na ipinag-paris ko at saka yung nag-produce na ng itlog. So maganda po ito mga ka-backyard for fertility eggs sa ating mga alagang ibon dahil malaki po ang tulong niya na makapagbigay ng maraming fertile eggs sa ating mga ibon na inalagaan. Subok ko na itong patuka na ito ka-backyard dahil ito yung ginagamit ko dito sa aking ibunan. Saka mayroon din ako ditong Gallimax 21 mga ka-backyard. Actually, yung Gallimax 21 mga ka-backyard is patuka to ng aking mga sisiw na USLK. Pero ginagamit ko din ito mga ka-backyard sa aking mga ibon na may mga painakay para madali silang lumaki at saka maganda yung katawan nila mga ka-backyard. And then ang last mga ka-backyard is itong aking Canary Mix na ibinibigay sa kanila. So ito po yung patuka na ibinibigay ko sa lahat ng ibon ko mga ka-backyard. So dagdag tips ko din sa iyo mga ka-backyard, kapag may parisan ka na ibon na inalagaan at may marami siyang inakay, advice ko lang sa iyo mga ka-backyard, huwag nyo silang tipirin sa patuka. Dapat lagyan nyo sila ng maraming patuka dahil kapag once tinitipid nyo sila ka-backyard, isang tendency po nun is maaaring payat ang kanilang mga anak o di kaya hindi mabuhay ang lahat ng mga painakay nila. So dito na magtatapos ang vlog ko mga ka-backyard. Maraming salamat po sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga videos ko nilalabas dito sa bahay. So God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. Mag-ingat po tayo. Happy breeding po at mag-enjoy lang po tayo sa hobby natin kung saan tayo masaya.